Flor, anong oras na hindi ka pa rin bababangon dyan? Tanghaling tapat pero kung makatulog ka dyan parang walang araw. Bumangon ka na dyan. Lola, nakakainis. Ang aga-agang ingay mo. Patulugin mo naman ako, please lang. Anong ang aga-aga ang pinagsasasabi mo diyang bata ka? Anong oras na ba ha? Masyado na po bang malabo ang mata niyo na kailangan gisingin niyo pa ako para itanong lang ang oras? Abat, piloso po ka. Bumangon ka na. Magbibilang ako ng 3. Kung hindi ka pa rin gigising dyan, kukurutin ko na yung singit mo. Lola naman 1, 2, Oo na, babangon na. Inis na binato ni Flor ang yakap nitong unan. Padabog siyang bumangon sa kanyang higaan ngunit agad siyang napahawak sa mesa na malapit sa kanya. Nahihilo siya sa dami ng nainom niya nung nakaraang gabi. Nakakasiguro ito na may hangover siya at kailangan niyang itulog yun upang umayos ang kanyang pakiramdam. Bagay na hindi niya magagawa dahil sa pangungulit ng kanyang Lola Mina. Dahil sa pinaghalong hilo at antok ay napaupo na lamang sa mesa si Flor, nakatabi lang ng kanyang higaan. Ang kanyang lola naman ay abala sa paglilinis ng kanyang kwarto. Nang mapadako ito sa kanyang pwesto, ay pinaghahampas siya nito habang nakatakip ang isang kamay sa kanyang ilong. Ang baho-baho mong babae ka! Kababae mong tao napakadugyot mo! Kagigising ko lang, La. Baka nakakalimutan yung tumutulo palaway ko nang istorbohin mo ko sa pagtulog ko. Kahit na sinong babae ang iharap mo sa akin, Florites, ay hindi kasing baho mo ang amoy nila kahit na 2 araw pa yung hindi naliligo. Anong klaseng amoy yan? Amoy patis na parang isdang nabubulok Ay, ang sensitive ha. Kahapon lang ako hindi nakaligo. Oo nga naman, matanda na kaya sensitive sa amoy. Ay hindi na to kaartihan, Flor. Hindi rin sensitive. Yung putok mo maiintindihan ko pa pero yung amoy mo sa katawan ibang klase na yan. Masyado ka ng pabaya sa katawan mo. Dalaga ka pa naman. Lola, kumalma ka. Isang ligo ko lang matatanggal na tong sama ng hangin sa katawan ko. Pati ang hininga mo, Flor. Uminom ka na naman kagabi, no? Amoy alak ang hininga mo. Oh, baka hindi ka pa umamin dyan at sabihin mong nung nakaraan ka pa uminom. Abay, iba na yung kadugyutan mo talaga. Oo na, lumabas ako kagabi kasama si Ten. Tapos kung saan-saan ka gumalugad at hindi ka man lang nagpalit ng damit bago matulog. Saglit na inalala ni Flor ang nangyari sa kanya ng gabing yun, ngunit hindi malinaw kung ano na namang kabalbalan ang ginawa niya ng lasing. Pinandilatan siya ng mata ng matanda saka malakas na hinampas. Hindi agad nakailag si Flor dahil sa hilo kaya sa pulang braso niya na may pasa. Aray la, nananakit ka na. Sumbong kita sa DSWD. Violence tong ginagawa mo. Abay, paunahan tayo. Sa dami mo ba namang ginawang pagpapasaway sa akin baka makasuhan ka pa ng elderly abuse. Aba, ang talino natin la. Dami mong alam sa batas. Kakatulfo nyo yan Huwag mo nga akong ine-etchos dyan. Maligo ka ng babae ka. Matapos mong maligo laban mo yung panty mong may dugo pa. Kadiri ka. May oras kang mag-inom pero kahit laban man lang ang mga damit mo sa akin mo pa inaasa. Paano na lang kung wala ako? Sino na mag-aalaga sa'yo? Kahit na pinandidirihan siya ng matanda ay nilapitan niya ito sa kaniyakap. La, pareho tayong masamang damo. Alam kong hindi ka pa kukunin ng liwanag. Sasama ba naman ang ugali mo baka palitan mo pa si Satanas sa impyerno. Bruha ka talagang babae ka. Diyan ka na nga. Yung panty mo laban mo ng maayos. Natatawang tiningnan na lamang niya ang papaalis na matanda. Ilang buwan na siyang namamalagi sa tahanan nito na naroon sa probinsya. Siya na ang kinalakhan nito buhat nang siya ay magkaisip. Nalayo lang siya sa matanda nang mag-aral ito sa lungsod. Hindi rin naman siya nakapagtapos dahil napasama sa barkada.
Ang akala nga ng kanyang lola ay maayos ang buhay niya roon. Ngunit sa 2 taon niya sa kolehiyo ay tumigil na ito at naging dakilang tambay na lamang doon. Labis ang panlulumo ng matanda nang malaman nitong hindi siya kabilang sa mga gagraduate. Wala rin namang nagawa ang matanda kung hindi tanggapin siya. Matapos maligo ay dumulog na agad ito sa hapag upang kumain ng pananghalian na inihanda sa kanya ng matanda. Nawala na sa isipan nito ang pinapagawa ni Lola Mina nang daanan siya ng kababatang si Ten sa kanilang bahay. Nag-aya itong gumala na agad naman niyang pinaunlakan. Ibang klase ka rin malasing, te. Pati ka na rin di mo pinalampas eh. Ano bang ginawa ko? Nag-swimming ka lang naman dun, te. Hindi mo ba maalala na binihisan pa kita bago iuwi sa inyo? Binihisan lang pero hindi pinaliguan? Aba, sinuswerte ka naman yata. Inuman lang naman ang usapan natin. Hindi nakabilang doon ang paliguan ka. Mabuti nga, binihisan pa kita eh. Hindi ka umuwing dugyot sa inyo. Nagkautang na loob patuloy ako sa'yo. Di thank you, kahit naamoy ka na lako kanina. Inis na inis pa naman si Lola sa akin dahil ang baho-baho ko raw. Hindi mo ba naaalala na sinabihan na kitang maligo? Sunod-sunod pa yung oo mo sa akin kagabi tapos rekta tulog ka naman pala. Isa hindi ko maalala eh. Blanco na sa akin ang nangyari kagabi. Delikado ka talaga malasing. Baka kinaumagahan niya, nanay ka na. Sa tagal ko nagiinom, hindi naman ako naging nanay. Bay, ewan ko sa'yo. Tigas talaga ng ulo mo. Kung ano-ano talaga ginagawa mo kung lasing ka eh. Tapos kinaumagahan, di mo na naaalala ginagawa mo. Sa susunod huwag kang makikipag-inuman kung hindi ako ang kasama mo. Nagkibit balikat na lamang ito sa kaibigan na nayayamot na nakatingin sa kanya. Nagpaalam na lang muna ito saglit sa kanya dahil may bibilhin daw ito sa palengke. Dahil mainit ay hindi na siya sumama pa sa kanya. Nadaanan nito sa isang sari-sari store ang kanyang Lola Mina na nakikipagkwentuhan sa may-ari ng tindahan na si Aling Berta. Nakitambay na rin ito doon dahil wala naman siyang ibang pwedeng puntahan. Anong ginagawa mo rito, Flor? Tapos na ba ang pinagawa ko sa'yo? Alin dun, La? Mamaya ka sa akin sa bahay na babae ka. Si Lola naman? Hindi ko po maalala ang pinapagawa niyo sa akin. Parang tapos naman po yata lahat ng gawaing bahay. Patambay ho muna rito, ha? Miiling na pinandilata ng matandang babae si Flor, ngunit hindi niya yun napansin. Nakatuon ang atensyon nito kay Aling Berta na natatawa sa kanila. Iba talaga kayong maglola. Parang magbarkada lang eh. Ganon talaga, Aling Berta. Parang ang saya yata natin ngayon Siyempre naman, bagong sahod ang mga tao ngayon. Maraming nagbayad ng mga utang nila dito sa tindahan. Naks, libre naman dyan. Nakakaluwag-luwag pala kayo ngayon eh. Bakit la? Maraming pera ngayon si Aling Berta eh. Hindi naman yun para sa'yo. Hayaan mo na, Nanay Mina. Minsan lang naman magpalibre tong si Flor eh. Huwag mong sanayin niyang si Flor at baka mamihasa. Kontrabida ka talaga la. Si Aling Berta na nga nagsabi oh. Pero pansin ko lang, parang may iba sa'yo ngayon Inipit ni Aling Berta ang kanyang buhok sa kanyang tenga na may ngiti sa labi. Para bang matagal nitong inaabangan na may magsabi sa kanya ng bagay na yon. Kumuha ito ng isang bote ng soft drink sa loob ng kanyang ref. Binuksan yon saka iniabot kay Flor na agad namang tinanggap ng babae. Talaga ba? Napansin mo rin pala. Eto ang soft drinks mo Ano bang gusto mong pambara? Iba ka talaga, Aling Berta. Kahit ano na lang po basta bukal sa loob mo. Tatanggapin ko po yan lalo na't libre. Mahinang kinurot ni Lola Mina si Flor sa kanyang tagiliran upang tumigil ito sa pambuburaot sa babaeng tindera. Ngunit umilag lamang ito sa matanda saka ipinagpatuloy ang pakikipag-usap kay Aling Berta. Heto ang tinapay. Ano na nga yung napansin mo sa akin? Tinanggap niya yon sa kakinagatan ng malaki. Tiningnan muna niya ang babae na nag-aabang ng sagot mula sa kanya.
Nilunok niya ang tinapay nang inunguya nito saka uminom ng panulak na soft drinks. Alam niyo ang napansin ko sa inyo, Aling Berta? Tila nagniningning ang mata ng babae sa sasabihin nito. Hindi na ito nakapaghintay kaya naman nagsalita rin ito. Sabay silang sumagot kaya naman biglang napatulala ang matandang babae nang marinig nito ang sinabi ni Flor. Tumataba ka yata. Pumapayat na ako, di ba? Ha? Hindi ah. Sino nagsabi sa'yo niyan? Maraming nagsasabi sa akin na namamayat na raw ako. Ibig sabihin nun, effective ang diet ko. Naku, hindi. Nagsisinungaling sila. Nakita mo ba ang sarili mo sa salamin kanina? Halos pumutok na nga ang butones ng damit mo dahil sa paglobo mo eh. Hindi na rin gaanong kita yung leg mo. Kaya kung sino man ang nagsabi sa'yo na namamayat ka, nagsisinungaling lang yun. Napanguso ito at mahahalata sa mukha ng babae na hindi niya gusto ang sinabi ng dalaga. Agad niyang inagaw ang hawak na bote ng soft drinks ni Flor saka ang kapirasong tinapay na isang kagat na lamang. Akin na nga yung soft drinks at tinapay? Hala, bakit naman po? Konti na lang yan, ibabawiin mo pa. Huwag mo sabihin kakainin mo pa yan. Kaya ka lumalaki eh. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, Flor. Hinarap nito si Lola Mina na hindi alam ang gagawin. Pinagtaasan niya ng kilay ang matanda habang padabog na nag-aayos ng mga paninda niya na nakaayos naman. Huwag na ho kayong umutang dito sa susunod, Nanang Mina. Sa ibang tindahan na lang ho kayo. Isa pa yung utang niyo sa akin na 1 buwan na ang nakakalipas, pakibayaran na rin po. Nahihiyang tiningnan niya si Berta saka malakas na kinurot ang tagiliran ni Flor. Sa puntong yon ay hindi na nakaiwas pa ang dalaga. Napaigik na lamang ito sa sakit. Doon niya lamang napagtantong seryoso ang usapang yon. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ng kanyang lola maging ni Aling Berta. Hindi na muna ito umimik. Pinakiramdaman lamang niya ang mga taong kaharap niya. Pasensya ka na dito sa apo ko, Berta. May sakit kasi to sa utak kaya bigla-bigla na lang nagsasabi ng kung ano-ano. Halata nga ho. Tingnan niyo ang katawan ko. Ang sexy-sexy ko kaya. Ay, ano pa nga ba? Sa ganda ng katawan mo tiyak maraming maghahabol sa'yo. Narinig ko na nga na nililigawan ka ng mayamang supplier niyo ng soft drinks. Nagbago ang timpla ng mukha nito nang marinig niya ang sinabi ng matandang babae. Napaupo ito sa upuang naroon sa loob ng kanyang tindahan saka nagpaypay gamit ang abaniko nito na parabang kinikilig. Napairap na lamang ng palihim si Flor dahil sa bilis mauto ng matandang babae. Nagkwento ito sa matandang babae na siya namang matyagang nakikinig sa kwento niya. Kung hindi pa dinagsa ng mga manlalaro ng basketball ang tindahan niya, ay hindi pa sana matitigil ang pagkukwento nito. Doon na nakapagpaalam ang matandang babae na agad namang kinaladkad pa uwi si Flor. Pagkarating nila ng kanilang bahay ay doon na nagbuga ng apoy ang matanda. Nakapamewang nitong pinagalitan si Flor na hindi alam ang kanyang nagawa. Bunganga mo talaga kahit kailan hindi mo nilulugar. Paano na lang kung nagalit si Berta? Totoo naman ang sinabi ko ah. Ginawa niyo pa akong baliw kanina. Kahit na totoo o hindi, dapat hindi mo yun sinabi pa. Ilugar mo yung pagiging taklesa mo ha. Ay, no, Lola. Mas mabuti ng taklesa kaysa sinungaling. At least aware siya na hindi effective ang diet niya. Niloloko lang naman niya ang sarili niya eh. Tumigil ka na dyan ha. Muntik na tayo dun. Saan tayo maghahanap ng pambayad kung naningil agad si Berta sa atin, Aber? Nagawa naman ng paraan ah. Ang bilis-bilis lang mauto ni Aling Berta kaya. Huwag mo akong pilosopohin dyan ha. Ayusin mo yung ugali mo. Hindi na ako natutuwa sa'yo, Flor. Sasagot na sana ang dalaga ngunit parabang wala ng katapusan ang pagbubunga nga sa kanya ng matandang babae dahil inungkat nito ang pinapagawa sa kanya ng tanghaling yun. Isa pa ha, hindi ba't inutusan kita sa mga bahag mong nakababad sa balde? Ilang araw nang nakababad yun. Ang baho na, Flor. May oras kang maglakwatsa pero ang mga personal na gamit mo hindi mo man lang magawang linisin.
Para matigil ang pagbubunganga ng matanda ay iniwan na lamang ni Flor ito sa sala. Naririndi ito sa ingay ng matanda kaya naman ginawa na lamang niya ang iniuutos nito. Ang akala niya ay nakaligtas na siya rito dahil ilang minutong tumahimik ang sala, ngunit nagulat siya nang sumilip ang matanda habang naglalaba ito. "Kusutan mo ng maayos yan, huwag kang dugyot. Asawahin ka na pero parang bata ka pa rin umasta." Ano ba yan, Lola? Ginulat niyo naman ako? Kumalma ka dyan, okay? Ako nang bahala rito. "Hay, ewan ko sa'yong babae ka. Mamamatay ako sa'yo ng maaga eh." La, magagabi na po. "Hay, maiwan na kitang babae ka bago kita makalbo dyan." Natatawa na lamang si Flor sa nakita niyang reaksyon ng matanda. Bilib din siya rito dahil natagalan niya ng ilang taon ang ugali niya. Masyadong mahaba ang pasensya nito kumpara sa kanya na di hamak na mas bata. Ang kanyang lola lamang ang nakakaintindi sa kanya kaya naman hindi niya hahayaang saktan nito ng kahit na sino. Matapos maglaba ay isinampay nito ang kanyang mga iilang nilabhan sa labas na siyang ipinagbabawal ng kanyang lola dahil sa mga pamahiin nito na hindi naman niya pinapaniwalaan. Isa sa mga naaalala nito na wag niya raw iwan ang mga sinampay niya sa labas dahil baka dapuan ng mariposa na hindi naman niya maintindihan kung ano naman ang koneksyon noon sa mga sinampay niya. Pakanta-kanta pa ito habang nagsasampay kaya naman hindi niya napansin ang bulto ng tao na papalapit sa kanya. Psst! Psst! Lumingon-lingon si Flor ngunit hindi niya makita ang pinagmula ng sutsot na yon. Ipinilig niya na lamang ang kanyang ulo dahil hindi naman siya matatakutin. Psst! Psst! Pucha naman oh! Sinong nandyan? Magpakita ka! Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Magpakita ka! Psst! Psst! Isa pa! Makakatikim ka talaga sa akin! Hindi siya matatakotin, ngunit sa sunod-sunod na sutsot na yon na sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin ay parang maniniwala na yata siya sa lamang lupa na sinasabi sa kanya ng kanyang lola Mina. Pinakiramdaman niya muna ang paligid. Narinig nito ang marahang pagtapak sa tuyong dahon ng kung sino mang naroon. Pinakinggang mabuti ni Flor ang kaluskos na nanggagaling sa likuran niya, kaya naman ay lakas loob niyang hinataw ng hanger na hawak nito ang nilalang na papalapit sa kanya. Aray, ano ba? Ten? Anong ginagawa mo dyan? Kanina pa kita tinatawag. Hindi ka man lang lumilingon. Ikaw ba yung sutsot ng sutsot? Hala, hindi ah. Baka totoo ang sinabi ni Lola Mina na may kapre dito sa likod ng bahay niyo. Pabirong sagot ni Ten habang nakahawak sa pisngi nito na natamaan ng hanger. Dinaramdam pa rin nito ang sakit ngunit natutuwa ang dalaga nang makita nito ang nayayamot na mukha ni Flor. Ano ba, Ten? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ha? Isa pa, alam mo namang hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kalma. Ako nga yun. Balak sana kitang takutin eh. Kaso parang laking tundo ka. Ang tapang. Damang-dama ko pa rin kasi hanggang ngayon ang lakas ng paghataw mo ng hanger sa mukha ko. Kasalanan mo yan. Manggugulat ka na lang din sa akin pa. Paano kapag hindi hanger ang hawak ko? Baka pinaglalamayan ka na bukas. Serious naman oh. Ano ba nangyari? Bakit parang wala ka yata sa mood ngayon? Pinagalitan ni Lola eh. Iniwan nito ang ilang damit na kailangan niyang isampay. Napaupo ito sa upuang hindi kalayuan sa sampayan, kaya ikinuwento niya kay Ten ang nangyari sa tindahan ni Aling Berta na siya namang ikinatawa ng malakas ni Ten. Raulo ka talaga, Flor. Inuuto nga namin yan para makautang kami tapos naprangka mo ba naman? Asang-asa kasi. Isa pa, alam mo namang hindi ako nagsisinungaling. Ay kahit na, dapat nilulugar mo ang prinsipyo mo sa buhay. Hindi sa lahat ng oras kailangan ng tao na marinig ang katotohanan. May mga pagkakataon talaga na mas maiging magsinungaling na lang. Parang sinabi mo na rin na kailangan ng tao ng kasinungalingan araw-araw. Ay ganun talaga, Day. Maiba tayo. Sama ka ba? Saan ang inuman? Ang bilis mo talaga sa inuman. Pero sa kabilang barangay lang. Birthday nung pinsan ng kaibigan ng pinsan ko, inimbita siya.
Siya naman pala eh. Bakit kasama tayo? Inimbita ka rin ba? Hindi, pero sasama pa rin tayo. Ang kapal talaga ng mukha. Sandali lang at magbibihis ako. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Magkasing kapal tayo ng mukha. Ang bilis mong kalad ka rin sa kung saang lakad. Dali-daling nagbihis si Flor. Hindi na ito nagpaalam pa sa kanyang lola dahil paniguradong madadagdagan ang kasalanan niya rito. Hindi rin naman kasi siya nito papayagan kaya hindi na siya magpapaalam. Tuwang-tuwa si Flor nang tuluyan silang makalayo sa bahay ng kanyang lola. Nang dumating sila sa handaan ay agad na sinalubong sila ng kakilala ni Ten. Pinagtitinginan pa sila ng mga tao roon. Ngunit hindi man lamang sila natinag sa tinginan ng mga ito. Niyang bumati sa may birthday ay hindi nila nagawa dahil hindi naman nila kilala ito. Ten, ayain mo na yung kaibigan mo umuwi. Lasing na eh. Tinalo niya pa yung may birthday sa kakulitan niya. Pasensya ka na, Carl ha. Ganito talaga malasing to eh. Nagalit na nga yung pamilya na may birthday eh. Hindi nga raw nila kayo kilala pero nandito kayo. Kahit nga batiin nyo man lang daw yung may birthday, hindi nyo nagawa. Tapos ang lakas nyo pa raw mag-request ng pulutan. Kasalanan mo rin eh. Ikaw to nag-aya sa amin dito. Ikaw lang ang sinabihan ko. Isa pa, hindi naman kita inaya ah. Sinabihan lang naman kita na may handaan dito. Wala na tayong magagawa. Nandito na tayo eh. Umuwi na tayo at baka pag-initan pa tayo ng mga tao rito. Nilapitan ni Ten ang kaibigan na hindi pa rin tumitigil sa pagkanta sa karaoke. Masama na ang tingin ng mga matatanda doon dahil miski hindi kanta ni Flor ang nakasalang ay kinakanta niya pa rin. Ang malala pa doon ay wala ito sa tono kaya naman nagpapadagdag ito ng init ng ulo sa mga taong naroroon. Halika na, Flor. Umuwi na tayo. Ayoko pa. Kitang kumakanta pa yung tao eh. Hindi mo na yung kanta. Halika na. Anong oras na oh? Kailangan na nating umuwi. Baka hinahanap ka na ng lola mo. Ayoko pa nga. Ang kulit nyo naman eh. Dito ako matutulog. Te, hindi mo nga kilala ang mga tao rito oh. Iba na ang level ng kakapalan ng mukha mo, no? Ang KJ nyo talaga? Boo! Walang lasa nga yung pansit nyo eh. Yung lechon nyo naman parang ilang dekada na ang tanda. Ang tigas-tigas ng balat parang gawa sa semento. Yung salad nyo, naku! Parang isang lata lang ng gatas ang nilagay nyo. Magba-birthday kayo tapos hindi nyo man lang mahandaan ng maayos. Napatayo na ang isang matandang lalaking naroon. Malakas niyang inilapag ang bote ng beer na hawak nito. Isa ito sa mga lalaking may masamang tingin kay Flor nang agawin ng dalaga ang kanta nito. Sininghalan niya ito na umuwi na dahil kung hindi pa sila uuwi ay mapipilitan silang magtawag ng pulis. Ang isang babae pang naroon ay may hawak na itak. Kung hindi pa siya pinigilan ng mga kasama nito ay baka sinugod na niya si Flor na walang pakialam sa nangyayari. Pasensya na ho kayo sa kaibigan ko. Lasing lang ho. Uuwi na po kami. Pasensya na po. Carl, tulungan mo ko rito sa babaeng to. Agad namang lumapit ang binata sa kabinuhat na parang sako si Flor. Marami pang inireklamo si Flor sa handa kaya naman marahas na tinakpan ni Ten ng kamay nito ang bibig ni Flor. Dinala ito sa kanto na hindi naman kalayuan sa bahay na kanilang pinuntahan. Ibinaba ni Carl si Flor sa gilid ng kalsada saka doon niya ito pinaupo. Dito na muna kayo, kukunin ko lang yung motor ko. Saka magpapaalam lang ako na maayos. Bilisan mo ha. Baka sundan kami nung may dalang itak. Takpan mo lang ang bunganga niyang kaibigan mo para hindi tayo mapahamak parehas. Napakataklesa kasi. Bumalik ang lalaki sa bahay na yon. Nalingat lang sandali si Ten ay nakita na niyang nakikipagkulitan si Flor sa isang matandang lalaki na may dalang malaking thermo chest. Uy, ano yan? Balot? Diyos ko, Flor! Kung saan-saan ka naman nagsusuot? Ten, balot oh! Bili tayo, dali! Flor, uuwi na tayo. Huwag ka nang makulit dyan. Balot, Ten, please!
Matagal na ako hindi nakakain ng balot eh. Bilan mo na ako, dali. Wala akong dalang pera, Flor. Ayan na si Carlo. Sumakay ka na sa motor. Ayoko. Hindi ako uuwi hanggat di mo ako binibila ng balot. Ang tigas talaga ng ulo mong babae ka. Magkano po yung balot niyo, Manong? 20 po ang isa. Bigyan mo po ako ng 2. Yay! Balot! Akin ba lahat yan? Anong sayo? Gusto ko rin kumain, no? Ano ba yan? Ang hirap mo naman. Hindi mo man lang ako mabila ng 2 balot. Bakit? Ikaw? May pera ka ba? Wala! Napailing na lamang ang matandang lalaki dahil sa kakulitan ni Flor. Nakangiti nitong iniabot kay Ten ang supot na may lamang balot. Mukhang lasing na lasing yata kasama niyo, Mama. Ganyan talaga bisyo niya, Manong. Kung hindi ko nga lang kaibigan to, naku, baka natulak ko na sa tulay to. Ang swerte niya naman at may kaibigan siyang kagaya mo. Siya ho ang swerte, ako po ang malas. Nakakatuwa naman kayo. Naalala ko tuloy ang kabataan ko sa inyo. Sa sunod na lang ho tayo magkwentuhan, Manong ha. Mauna na ho kami sa inyo. Mag-ingat po kayo. Sana makarami kayo ng benta ngayon. Mag-iingat din kayo. Sa tingin ko ay magkikita pa tayo. Hindi na nilingon pa ni Ten ang matandang lalaki na nakatingin sa kanila. Inalalayan nito si Flor pasakay sa motor na dala ni Carl. Kumaway pa ito sa matandang lalaki na parang bata. Bye-bye, Manong. Sana po hindi pa nauutusan tong sisiw ng balot nyo, ha? Papaliparin ko po to pabalik sa inyo pag makapal na balahibo nito. Matawa-tawang sinagot ng matanda si Flor. Ay nako, Iha. Huwag kang mag-alala. Maganda yung balot na tinda ko. Mabilis na pinasibad ni Carl ang kanyang motor nang masigurong nakasakay na si Ten. Kinabukasan ay nagising na lamang si Flor na parang mabibiyak ang kanyang ulo dahil sa sakit. Pumasok ang kanyang lola na may dalang mainit na sabaw. Hindi siya nito kinausap kaya naman nanibago ang dalaga. Kadalasan kasi ay nagbubunga nga ito. Tahimik natin ngayon la. Anong meron? Hindi siya sinagot ng matanda. Ipinagkibit balikat na lamang yun ni Flor sa kahinigop ang sabaw na dala ng kanyang lola Mina. Lumabas ka na naman kagabi na walang paalam. Ang sinampay mo dun ay hindi mo na tinapos. Pinagsabihan na rin kitang huwag magsampay ng damit sa labas ng gabi. Hindi ka talaga nakikinig. Hindi na sumagot pa si Flor dito. Alam niyang sa pagkakataong yun ay mali siya at galit ang kanyang lola Mina sa kanya. Mahinahon kasi ang boses nito na senyales na nagtitimpi na lamang ito. Pinagmasdan lamang ng dalaga ang matanda na tinutupi ang mga nakakalat na damit niya. Ano ang plano mo sa pasukan? Eh di matutulog o makikipag-inuman kay Ten. Wala ka na ba talagang plano sa buhay mo? Talagang bisyo mo na yung nakatatak dyan sa utak mo? Anong magagawa ko doon lang ako masaya. Hanggang kailan yan? Hindi mo ba alam na babalik na sa pag-aaral si Ten? Eh ikaw, kailan ka? Hindi na yun babalik. Nag-usap na kami nun. Napag-usapan na namin na dapat happy-happy lang. Bata ka pa, Flor. Maayos mo pa ang buhay mo. Bakit hindi ka gumaya kay Ten? Nag-usap na sila ng tatay niya. Babalik siya sa pag-aaral. Imposible la. Magkasing tigas kami ng ulo nun eh. Bakit hindi mo siya kausapin para malaman mong totoo ang sinasabi ko? Kilala ko yung kaibigan kong yun. Kilala mo ba talaga? Maraming pwedeng magbago, Flor. Napatahimik na lamang ito sa kasinundan ng tingin ng matandang babae na pinasok ang bagong tuping mga damit niya sa aparador. Kilala niya si Ten, kaya sila nagkakasundo dahil sa magkaparehong pananaw nila sa buhay. Hindi nila kailangan ng diploma. Madali lang namang madiskartehan ang trabaho. Ngunit sa estado ngayon ni Flor sa buhay ay kahit ilang taon pa itong hindi magtrabaho ay hindi siya magugutom. Wala naman kasi itong gustong makamit. Tinawag pa nga siyang kalapating mababa ang lipad ng kanyang lola Mina dahil wala itong pangarap sa buhay. Ano pa ba ang kulang sa'yo, Flor?
Hindi ka na nakikinig sa akin. Hindi ka naman ganyan dati ah. Alam mo ang problema ko, La? Hindi ka na bata, Flor. Walang lugar ang tantrums mo rito. Hindi to tantrums, La. Akala ko ba naiintindihan niyo ko? Maaaring noon ay naiintindihan pa kita, Flor. Pero ngayon hindi na eh. Sinisira mo ng buhay mo. Suportado ka naman ng mga magulang mo. Pero nasaan sila, La? Nasaan sila? Kailangan ko sila pero wala sila rito. Parang ginawa lang nila ako para pabayaan eh. Kung pinapabayaan ka nila, di dapat hindi sila nagpapadala sa'yo. Hindi dapat sila tumatawag sa'yo araw-araw. Mahal ka ng mga magulang mo, Flor. Hindi mo ako naiintindihan, La. Ikaw ang hindi makaintindi. Matanda ka na, kaya dapat malawak na ang pangunawa mo. May sariling pamilya na ang mga magulang mo, pero ikaw pa rin ang panganay na anak nila. Ikaw lang tong pilit na nagpapapansin sa kanila sa pamamagitan ng pagre-rebelde mo. Imbis na ayusin ang buhay mo. Pare-pareho lang kayo, La. Wala kayong pakialam sa akin. Naiiyak na lumabas si Flor ng kanyang kwarto. Kahit na masakit ang kanyang ulo ay pinilit niyang lakarin ang daan papunta sa bahay nila Ten. Isang kanto lang ang layo nito sa kanila kaya naman mabilis siyang nakarating sa bahay ng kaibigan. Agad siyang inalo ng kanyang kaibigan nang namataan siya nitong umiiyak. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Nang tumahan nito ay pinainom siya ng tsaa para na rin mabawasan ang pagsakit ng kanyang ulo dahil sa hangover na dinagdagan ng kanyang pag-iyak. Ano yung narinig kong mag-aaral ka ulit? Ang bilis ng balita ah. Wala pang 1 oras na nangyari yun pero nakarating na agad sa'yo. So, totoo nga ang sinabi ni Lola. Oo, pinalaan ako ni Airpods eh. Kung hindi raw ako titino, itatakwil niya ako. Siyempre, ayoko naman mangyari yun. Sus, maniwala ka dun. Hindi ka naman nun matitiis. Iba si Airpods, Floor. Kung ano sabihin niya, gagawin niya talaga. Lalo na't medyo matagal-tagal na rin nagtitimpi sa akin yun. Paano yung pag-iinom natin? Ay, uhaw na uhaw lagi oh. Tuloy pa rin ang ligaya, syempre. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi dapat kinakalimutan ng pag-iinom kahit na nag-aaral. Tahimik na niligpit ni Ten ang basong ginamit ni Flor. Napansin ng babae na parang may gusto itong sabihin ngunit hindi niya masabi. May gusto ka bang sabihin, Ten? Bakit hindi ka na lang sumabay sa akin, Flor? Mag-aral ulit tayo. Hindi ba napag-usapan na natin to? Wala na akong hilig sa pag-aaral. Para saan pa, di ba? Napagtanto ko lang kasi na kailangan din natin na may gawin at patunayan tayo sa buhay. Hindi para sa pamilya natin, kundi para sa atin. Ayaw mo ba nun? May sense of fulfillment ka sa buhay. Ang gusto ko lang sa buhay ay mag-inom. Yosi! At mag-smoke ng alam mo na. Pumindat-kindat pa ito sa kanyang kaibigan ngunit imbis na ngumiti ito ay kumunot lamang ang noon nito na hindi nagustuhan ang sinabi ni Flor. Oh, akala ko ba tumigil ka na dyan sa pagmamariwana mo? Oo nga, may sinabi ba akong bumalik ako? Baka nakakalimutan mo nangyari sa'yo nung nakaraan dahil sa paggamit mo niyan. Hindi naman ako nakulong, di ba? Kita mo naman na malayang-malaya ako dito sa probinsya dahil binayaran ni Papa ang mga pulis na yun. Paano kung wala ang tatay mo? Paano ka ngayon? Di dapat ilang buwan ka nang nakahima sa rehas dahil sa paggamit ng illegal na gamot. Sasagot na sana si Flor nang bumukas ang pinto ng bahay at iniluwano ng ama ni Ten na kagagaling lang sa pamamasada ng tricycle. Natahimik na lamang silang dalawa. Walang nakakaalam sa ginawa niya sa Cavite kung saan ito nanggaling para mag-aral sana. Nagsayang lamang ito ng 2 taon doon. Napabarkada, gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Gabi-gabi ang pag-iinom. Sa umaga naman ay kung wala ito sa bilyaran ay nasa tambayan naman ito ng kanyang mga nakilalang kaibigan sa lugar na yon. Tay, nagmerienda ka na ba? May niluto akong banana cue dyan sa kusina. Tinanguan lamang ito ng kanyang ama habang tiningnan naman siya ng matagal nito nang magtama ang kanilang paningin.
Alam niyang ayaw siya ng matandang lalaki bilang kaibigan ng anak nito, ngunit wala pa namang sinasabi sa kanya si Ten, kaya naman alam niyang hindi siya nito pinapalayo sa kaibigan. Nagdaan ang mga araw at papalapit na ang pasukan ng kanyang kaibigang si Ten, kaya naman hindi sila halos nagkikita dahil abala rin ito sa pagtulong sa kanilang bahay. Ang pinsan nitong si Carl ang naging kasakasama niya sa mga inuman. Gaya na lamang ng gabing yon kung saan nakapagtatakang hindi siya halos nalasing. Pauwi na ang mga ito galing sa inuman nang madaanan nila ang isang matandang lalaki na mag-isang nakaupo sa bangketa. Carl, nagtitinda ba ng balot yun? Kung ano-ano nakikita mo. Wala naman nagtitinda ng balot sa lugar na to. Sino yun? Saan? Itinuro ni Flor ang matandang lalaki na nakasunod ang tingin sa kanila. May suot itong salakot na ginagamit ng magsasaka. Ang damit naman ng matanda ay isang kupasing long sleeves. Nag-aalangan pa ang lalaking kasama nito kung titigil ba siya sa pagmamaneho ng motor o didiretso na lamang sila pauwi. Sigurado ka bang gusto mong kumain ng balot? Anong oras na oh? Baka laman loob ng tao ang laman niyang thermochest niya eh. Saka anong oras na nga? Ano naman? Natural lang naman na naglalako pa rin niya ng ganitong oras. Lapitan na natin si Manong. Pampawala ko ng amats yung balot eh. Ano ba yan? Kapag talaga masamang tao yang si Manong at bigla na lang tayong atakihin, iiwanan talaga kita rito. Ang duwag mo talaga. Para yan lang takot ka na agad. Walang-wala yan sa mga tao dun sa Cavite. Parang linggo-linggo na lang may tinatapong bangkay sa kung saan-saan. Kumpara naman doon higit na mas ligtas dito. Napakusot na lamang ng ilong si Carl saka ipinarada ang motor nito ilang metro ang layo sa pwesto ng matanda. Magandang gabi po. Balot po ba ang laman yan? Magandang gabi. Kayo pala. Hindi ko akalain na makikita ko kayo rito. Napatingin na lamang si Flor sa kararating na si Carl na walang alam sa nangyayari. Ho? Nakita na po ba tayo noon? Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw yung babaeng sobrang kulit. Sana yung kasama niyong singkit na babae. Siya yung umalalay sa'yo nung lasing na lasing ka eh. Sa dami ko pong inuman na napuntahan hindi ko na po alam kung saan tayo nagkita. Ganyan ho talaga ang sakit ng babaeng yan. Kapag lasing wala na talaga maalala. Isang balot nga ho. Dito na ho namin kakainin. Yan nga yung sabi ng singkit na babae. Sakit na rin yata nitong si Flor ang pagiging makakalimutin eh. Hindi na naituloy ni Flor ang paghigop niya ng sabaw ng balot. Kumunot ang noon niya nang marinig nito ang kanyang pangalan sa matandang lalaki na noon lamang niya nakita. Si Carl naman sa kabilang banda ay tuloy-tuloy lamang sa pagkain ng balot. Hindi ko pa naman yata nasasabi ang pangalan ko sa inyo, Manong. Hindi rin nabanggit nitong kasama ko ang pangalan ko. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Sa akin kasi kayo bumibili ng balot ng kasama mong babae. Nabanggit niya minsan ang pangalan mo. Naalala mo ba nung galing kayo sa kaarawan ng anak ng kapitan ng Barangay Maligaya? Doon ko kayo unang nakilala. Oo, naalala ko yun. Yun yung dinayan yung inuman, Flor, na hindi nyo kilala yung may birthday. Nabanggit nga yan sa akin ni Ten na galit daw ang pamilya nung may birthday kasi inaagaw ko raw yung mga kanta nila sa karaoke. Yun nga yun. Pero maiba tayo. Ang layo naman yata ng Barangay Maligaya mula rito, Manong. Bakit po kayo napadpad dito? Tiningnan lamang ni Flor ang matanda na inaabala ang sarili sa pag-aayos ng mga balot nito sa loob ng lagayan. Pinagpapawisan din ito kaya naman ay hinubad niya ang suot niyang salakot saka ginawang pamaypay. Kasi, kada gabi ay sa iba't ibang barangay ako naglalako nitong paninda ko. Ngayong gabi ay dito ako sa lugar na ito. Bang klase naman niyang kasipagan mo, Manong? Yan lang ba ang pinagkukunan niyo ng ikinabubuhay? Ay nako, hindi. Isa akong janitor sa isang ospital. Parang maayos naman ho ang sahuran dun Bakit pa po kayo naglalako ng balot? Nako, iha. Kulang na kulang ang kita ko roon. Ang nag-iisa ko kasing anak ay
Ilang buwan ang nakaratay sa ospital. Hindi sakop ng benepisyo ko roon ang mga bayarin, maging ang gamot ng anak ko. Na paano po ba ang anak nyo, Manong? Buboy, Manong Buboy, yan na lang ang itawag nyo sa akin. Ano kasi, nasaksak ang anak ko. Ilang saksak din ang natamo niya kaya naman nagkalasog-lasog ang mga laman loob niya. Hindi pa rin siya gumigising hanggang ngayon pero ang sabi naman ng doktor umaayos na ang lagay niya. Matipid nang ngumiti ang matandang lalaki na para bang inaalala nito ang mga sandaling kasama niya pa ang anak niya. Hawak ang isang kwintas ay ipinakita niya sa mga ito ang litrato ng kanyang anak. Tignan niyo ang litrato ng anak ko. Ang ganda niya, hindi ba? Ay, ang ganda niya nga ho. Mukhang bata pa siya. Ilang taon na ho ba yan? 10 taong gulang pa lang. Kuha to nung birthday niya. Ang bata-bata niya pa po pala. Nahuli na po ba ang nanaksak sa anak niyo? Hindi pa nga pero alam kong malapit na. Manalig lang kayo sa may kapal, Manong Buboy. Hindi magtatagal mauhuli rin yung hayop na yon. Masyado mong inaasa sa Diyos mo ang kalagayan ng bata Sa tao naman ang gawa. Para mo na ring tinanggalan ng karapatan ng mga doktor na nagpagaling sa bata. Wala akong sinabing ganyan. Ang sabi ko lang manalig si Manong. Malakas ang kapangyarihan ng panalangin. Walang Diyos, Carl. Kung meron man, dapat hindi nasaktak ang anak ni Mang Buboy. Panigurado pinagdadasal nila Manong ang kaligtasan ng anak nila tapos may isang siraulo na pinagtripan ng anak nila. Napataas na lamang ng 2 kamay si Carl bilang pagsuko. Habol naman ni Flor ang hininga nito dahil sa biglaang pagsabog niya dahil sa sinabi ni Carl. Parang may malalim na pinagmumulan niyang galit mo, iha. Oh, eto, balot. Libre ko na yan sa inyo. Naku, wag na po. Mas kailangan yung pera kaysa intindihin tong galit ni Flor. Totoo naman ang sinabi ko Dumating na rin sa punto ng buhay ko ang pagdudahan ng Diyos, iha. Pero ngayon wala akong ibang malalapitan maliban sa kanya. Kailangan gumaling ang anak ko. Ilang buwan na siyang walang malay. Magising lang siya Gagawin kong lahat para mabalik sa Diyos ang ginawa niyang kabutihan sa amin. Napaismid na lamang si Flor sa narinig nito. Kung totoo ang Diyos, ay sana matagal na nitong dininig ang mga panalangin niya. Ang nais lamang ni Flor ay mabuo ang kanyang pamilya. Kahit na ilang beses niyang ipagdasal yon ay hindi man lamang tinupad ang mga panalangin niya. Nag-usap pa mga ito tungkol sa buhay-buhay nila pero hindi na nakisali pa si Flor sa usapan ng 2 lalaki. Nang may iilang napadaan sa pwesto ng matanda, ay sinenyasan na nito si Carl na magpaalam na agad namang sinunod ng lalaki. Manong Buboy, mauna na ho kami Kita-kits na lang po tayo. Ay, sige ba? Mag-iingat kayo, ha? Sumenyas lamang si Carl ng okay, saka lumapit ito sa motor niya na nakaparada. Tahimik lamang na nakasunod sa kanya si Flor na agad naman itong napansin. May problema ka ba? Wala naman. May kilala ka bang pwede nating kainuman dyan? Bitintagay kanina Sus, may problema ka lang Pero himala sa dami ng nainom natin kanina, hindi ka nalasing. Teka, tawagan ko lang ang pinsan ko. Di ko alam kung gising pa to ngayon Para doon na lang tayo sa bahay nila. Malapit lang sa inyo yun, kaya naman hindi ako mahihirapang ihatid ka kung sakaling malasing tayo. Tumangulang si Flor sa sinabi ni Carl. May tinawagan ito sa kanyang cellphone at nang maibaba niya yon ay napasenyas ito na pwede silang uminom doon. Agad namang sumakay si Flor sa motor ng binata saka dumiretso ang mga ito sa barangay nila. Ilang kanto lamang ang pagitan ng bahay ng pinsan ni Carl sa mismong bahay ng kanyang lola. Kayang-kaya nitong maglakad mag-isa kung gugustuhin niya. Nagsimula ang inuman nila na masaya naman ang mga itong nag-uusap ng mga nakakatuwang pangyayari tungkol sa kanilang buhay. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng pagkahilo si Flor, kaya naman nagpaalam itong pumunta sa palikuran.
Dahil probinsya ang lugar na yon, ay normal na sa kanila na sa labas ng bahay matatagpuan ang palikuran. Sa isang iglap lamang ay nagising si Flor nang may narinig siyang nagkakagulo sa labas ng bahay. Ang maliwanag na sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Inilibot niya ang kanyang paningin. Naroon ito sa kanilang sala. Ang kanyang damit ay ganun pa rin gaya ng suot nito ng nagdaang gabi. Mabuti at gising ka na. Nagkakagulo dun sa labas. Bakit daw, La? May aswang na pagala-gala sa lugar natin. Ay Diyos ko, nakakatakot. Napakunot na lamang ng noo si Flor sa kanyang narinig. Hindi pa nito halos maproseso ang nangyari. Tiningnan niya muna ang kanyang sarili sa salamin. Putikan ang suot nitong pantalon. Maging ang kanyang paa ay sobrang dumi dahil sa putik. Paano ako nadumihan ng ganito hindi naman umulan kagabi? Saan ko nakuha to? Inalis na lamang niya sa kanyang isipan ang tanong na yon. Wala siyang maalala sa nangyari. Ang huling naaalala lamang nito ay nagpaalam ito sa mga kasama niya na magbabanyo lamang siya. Tatanungin na lamang niya si Carl sa nangyari sa kanya. Pumasok na lamang ito sa kanyang banyo upang maligo ng mabilis. Pagkatapos maligo ay lumabas na ito upang makiusisa sa nangyari. Doon niya nakita ang kanyang kaibigang si Ten na ilang araw na niyang hindi nakikita. Kasunod nito si Carl na mukhang kagigising lang. Flor! Himala ah! Medyo maaga ka nagising ngayon. Anong nangyari rito? Yan hindi ko rin alam. Kalalabas ko lang ng bahay Agad na pinagitnaan sila ni Aling Berta na nakapamewang pa habang may hawak na abaniko sa isang kamay. Alam niyo bang may bagong dating na aswang dito sa atin? Aswang? May aswang pa rin ba hanggang ngayon? Abay oo naman. Kung hindi aswang ang may gawa niyan sa baboy, hindi ko na lang alam kung anong klaseng hayop pa yan. Bakit? Ano ho bang nangyari? Hindi namin makita Ay naku! Putol ang katawan ng baboy. May kagat pa nga ang leeg nito. Nawawala pa ang mga laman loob saka walang dugo ang natitira sa kalamnan ng baboy. Parang hinigop lang ang dugo niya Said na said. Baka naman ilang araw ng patay ang baboy kaya naman nahati ang katawan. Tapos syempre, nilapa lang ng mga asong gutom. Kung hindi ko lang sana nakita yung baboy na yan kahapon, baka pinaniwalaan ko pa yung sinabi mo. Alam mo bang may balak sanang ibenta yan nila Kaloy? Tila nagising naman si Carl nang marinig ang pangalang binanggit ng matanda. Agad niyang nilapitan si Aling Berta na nagulat naman sa inasal ng lalaki. Kaloy baka mo? Si Tiyo Kaloy? Baboy ni Tiyo Kaloy yan? Abay oo, yung Tiyo Kaloy mo mismo. Bakit ba? May narinig ako kagabing impit na tili ng baboy. Tumigil yun ng ilang minuto. Hindi nga namin pinansin yun ni Kurt Yung pinsan ko nakakainuman ko kagabi. Baka yun na nga ang pag-atake ng aswang. Naku naman, nakakatakot. Pero kung doon yun sa bahay ng pinsan mo, bakit naman nakarating yung katawan ng baboy dito banda sa atin? Ilang kanto rin ang layo nun Walang imposible sa mga aswang. Maiwan ko na kayo dyan Baka ang mga alaga ko naman ang susunod. Kailangan ko silang bantayan. Sayang din yung Mabilis na nilisa ni Aling Berta ang lugar na yon. Hindi pa rin magkamayaw ang kaguluhan sa lugar nila. Maraming haka-haka ang mga taong naroon tungkol sa tunay na dahilan kung bakit namatay ang alaga ni Mang Kaloy. Mayroong nagsabi na baka may galit lamang sa kanya ang may gawa nun kaya tinatakot lamang siya. Ang iba naman ay tinuturo ang aswang na may gawa ng bagay na yon. Walang pinaniwalaan sa kahit na ano si Flor. Imbis na makinig sa usapan ng mga matatanda, ay inaya na lamang nito ang dalawang kasama na magkape sa kanilang bahay. Nakakapagtaka talaga ang nangyari, no? Masyadong kalunos-lunos ang nangyari sa baboy. Kaya nga sino naman na magdadala ng ganong kalaking baboy dito banda sa atin? Kung kinaladkad man yun papunta dito, dapat may dugong nakakalat sa kalsada pero wala talaga Sus, masyado niyong pinapalaki yan Baka nakawala lang sa kulungan yun. Tapos inatake ng kung anong hayop kaya nagkaganon. Maiba tayo. Paano nga pala ako nakauwi kagabi? At saan ka na naman ang galing na babae ka?
Hindi ba sabi ko sa'yo na huwag kang aalis o makikipag-inuman man lang kung hindi ako ang kasama mo? Masyado kang uhaw sa alak. Kulang na lang gawin mong tubig ang alak. Si Carl naman ang kasama ko Ilang araw ko na nga yung kasama sa inuman. Lagi naman akong nakakauwing ligtas. Tumayo si Ten sa kinauupuan nito saka nakapamewang na hinarap ang pinsan nitong may malalim na iniisip. Ikaw talagang lalaki ka? Hindi ka man lang nagsasabi sa akin na lumalabas kayo nitong kaibigan ko. Huwag mo sabihing nagliligawan na rin kayo. Hindi pinansin ni Carl ang pag-aalboroto ng pinsan. Nakakunot ang noon nitong hinarap si Flor. Wala ka bang naaalala sa nangyari kagabi? Kaya ayaw kong ibang kasama niyan kapag umiinom dahil may ganyan niyang sakit Bakit? Ano nangyari sa inyo kagabi? Magiging ninang na ba ako? Di, walang nangyari sa pagitan namin. Pero, bigla na lang kasing nawala si Flor kagabi. Saan ka na naman nagsusuot, Flor? Abay, malay ko. Wala akong maalala Ang huling naaalala ko lang, nagpaalam akong magbabanyo sa labas. Pagkatapos nun, wala na. Nagising na lang ako kanina, nandito na ako sa sala. Ayan na nga ang sinasabi ko Paano na lang kung paano ka mag-isa? Sino pagtatanungan ko? Ikaw rin, Carl. Hindi niyo man lang hinanap si Flor nang mawala siya kagabi. Nalasing din ako Di ko alam kung anong meron sa alak na ganun na lang ang naging epekto sa akin. Saglit na nag-isip si Flor. Pilit niyang inaalala ang nangyari sa kanya ng gabing yun. Kahit na anong pilit niya ay wala talagang pumapasok sa kanyang alaala. Natahimik ang tatlo sa sala habang hinihigop ang mainit na kape na may kapares na mainit-init na pandesal. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng malakas na wangwang ng pulis. Nagtinginan muna ang tatlo sa kadalidaling sumilip sa bintana ng sala. Ang bilis naman ng mga pulis. Nandito agad para mag-imbestiga. Baboy lang yan pero ang bilis rumesponde. Pero kapag tunay na kaso yan ang bagal-bagal. Pinagmasdan lamang ni Flor ang mga pulis na nakikipag-usap sa mga taong naroroon. Tumingin pa ang isang pulis sa gawin nila na nagbigay ng kakaibang kaba kay Flor. Wala naman itong ginawa ng gabing yun, ngunit iba ang dulot ng tinging yun. Parang nanunumbalik sa kanyang gunita ang muntikang pagkakakulong niya noong nasa Cavite pa lamang ito. Hindi naman nagtagal ang mga pulis sa lugar na yon. Nang makaalis sa mga ito ay pumasok ng bahay si Lola Mina kaya agad nila itong nilapitan upang tanungin. Ano raw ang sabi ng mga pulis, La? Bakit daw nandito? Bakit hindi na nag-imbestiga pa? Hindi naman kasi ang baboy ang pinunta nila. May sinaksak daw doon sa kabilang barangay. Ang sabi may nakakita raw sa suspect. Dito pa raw dumiretso banda sa atin. Hindi raw maaninag ang mukha pero positibo raw ang mga ito na nakasuot ng itim na jacket ang suspect. Tapos nakapantalon pa. Wala raw suot na tsinelas kaya naman sinusundan nila ang mga yapak ng suspect. Diyos ko, ano na bang nangyayari sa lugar natin? Sa isang gabi lang marami nang nangyari. Nakatulala lamang si Flor habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Natuon ang tingin niya sa nakabukas na pinto ng banyo nila. Kitang-kita ang hinubad niyang pantalon saka jacket na may putik. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto nito ang inilarawang suot ng nanaksak sa kabilang barangay. Natatarantang pinagmasdan niya ang kanyang mga kasama na nakatuon ng pansin sa sinasabi ng kanyang Lola Mina. Dali-dali itong tumayo upang isara ang pinto ng banyo. Ayos ka lang ba, Flor? Oo. Bakit? Wala naman, mukhang balisa ka Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Hangover din siguro. Pahinga muna ako Hinayaan na lamang ng mga ito ang dalaga na pumasok sa kanyang kwarto. Kinakabahan si Flor sa nangyayari sa araw ding yon. Maraming tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Isa na doon kung siya ba ang nanaksak sa kabilang barangay o kung siya ba ang pumatay sa baboy na yon. Kahit alinman sa dalawa ay naniniwala siyang wala siyang kinalaman doon. Ang ikinababahala lamang niya ay kung saan siya pumunta sa mga oras na nawala ito sa bahay ng pinsan ni Carl.
Hindi lang yon, dahil maging ang mga damit na suot nito ay ganun na lamang karumi. Nag-isip ng paraan si Flor upang matago ang maaaring makapagdiin sa kanya na siya ang suspect. Ang naisip nito ay sunugin muna ang mga damit na yon. Kinagabihan ay inaya nitong mag-inom si Carl at Ten na agad namang napaunlakan ng dalawa. Iba yata ang pananahimik mo ngayon, Flor. May problema ka ba? Wala naman. Iniisip ko lang ang mga nagawa ko nung lasing ako. Ang hirap palang walang naaalala. Sa dami na ng kalokohang ginawa mo, nako, mahirap na nga isa-isahin yan. Sa tingin nyo ba may posibilidad na makapanakit ako ng tao dahil sa kalasingan ko? Sa ugali mo ba naman may malaking posibilidad, Flor. Itusong usapan nga. Ano ka ba, seryoso kami. Kahit nga hindi ka lasing, may posibilidad na makasakit ka ng tao eh. Kahit nga bibig niya lang ang gamitin niya sagad hanggang buto ang mga masasakit niyang salita. Natawa na lamang ang dalawa saka nakipag-appear sa isa't isa. Hindi na lamang pinahaba pa ni Flor ang usaping yon. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglagok ng alak sa kanyang baso. Kinaumagahan ay nabulabog na naman sila ng balita na may namatay na namang hayop sa kanilang lugar. Yon ay alagang baboy ni Aling Berta. Gaya ng nauna ay ganoon din ang nangyari sa alaga nito. Hindi maalala ni Flor kung paano ito nakauwi ngunit napansin niya ang tuyong putik na kumapit sa kanyang pantalon. Napaupo siya sa upuan mula sa kanyang pagkakahiga, sa upuan na naroon sa sala. Napansin niya ang aligagang mukha ng kanyang lola Mina ngunit hindi niya na ito pinunapa. Flor, akala ko ba'y doon ka matutulog sa bahay nila Ten? Bakit naman umuwi ka kaninang madaling araw? Nalilito si Flor sa mga nangyayari sa kanya, kaya naman ay kinagabihan nun, sinubukan niyang huwag uminom para masigurong hindi siya ang gumagawa ng mga patayang yon. Halos matulala ito nang wala siyang mabalitaan na may bagong patay na mga hayop nung nakaraang gabi. Sinubukan naman ito ang uminom kinagabihan. Lasing na lasing siya ngunit ang nagpagising sa kanya ay ang balitang namatay ang alagang aso ng kanilang kapitbahay. Pinagdududahan ng babae ang kanyang sarili na siya nga ang maaaring pumapatay sa lugar nila. Agad niya yung sinabi sa kanyang kaibigan na si Ten. Ayaw maniwala ng dalaga ngunit nang magmakaawa ito ay doon na lamang natulala ang kanyang kaibigan. Pinagtagpi-tagpi nito ang mga nangyari at doon lamang niya napagtanto na maaaring si Flor nga ang pumapatay. Ten, tulungan mo ko. Hindi ako pwedeng makulong. Naku, labas na ako sa gulo mo, Flor. Hindi ako pwedeng makisali dyan. Hindi ako ang dahilan ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga hayop dito sa atin. Hindi rin ako ang nanaksak dun sa lalaking yun. Wala ko sinaktan, Ten. Pero lahat ng ebidensya nakaturo sa'yo. Hindi ko alam. Alam mo na hindi ako nananakit, Ten. Lasing lang ako pero hindi umaabot sa puntong nananaksak na ako ng tao. Imbis na tulungan siya ng babae ay nilayuan pa siya nito. Wala siyang nahanap na kakampi sa lugar na yon. Naiiyak na naglalakad sa isang madilim na kalye si Flor nang may marinig itong pagaspas ng pakpak ng isang malaking ibon. Nang lingunin niyo ni Flor ay doon niya lang napagtantong totoo nga ang sinasabi sa kanya ng kanyang pinsan at ng mga matatanda. Totoo ang aswang. Kaharap nito ang isa sa kanila. Hawak ng aswang na yon ang kanyang lola Mina na walang malay. Hindi lang yon ang nagpabahala sa kanya kundi dahil ang kaharap niya ay walang iba kung hindi si Manong Buboy. Napaatras na lamang ito sa takot. Bakit niyo to ginagawa? Anong akala mo sa akin? Ginagawa ang lahat ng to dahil trip ko lang? Hindi kita maintindihan, Manong Buboy. Anong ginawa ko sa inyo? Hindi mo ba naaalala na ilang ulit mong sinaksak ang anak ko dahil sa walang kwentang dahilan mo? Hindi ko yan magagawa sa inyo. Hindi ko kayang manakit ng inosenteng buhay. Letseng palusot yan! Alam mo bang nagising ang anak ko? Ang unang itinanong niya sa akin,
Kung masama bang magkaroon ng masayang pamilya, bakit niya naman sasabihin yun, hindi ba? Pero alam mo ba, ang masakit bilang tatay, ang marinig mula sa sarili mong anak ang masasakit na salitang narinig niya mula sa'yo. Manong Buboy, Sinaksak mo ang anak ko dahil naiinggit ka sa pamilyang meron kami. Sinaktan mo siya dahil sa walang kwentang rason mo. Hayop ka. Wala kang kwentang tao. Sa isang sulok ay hawak nito ang walang malay na si Lola Mila. Hindi alam ni Flor ang kanyang gagawin kaya naman napaluhod na lamang ito sa harapan ng aswang. Hindi niya inalintana ang magaspang na semento na naramdaman niya mula sa kanyang pagkakaluhod. hindi ko alam ang sinasabi mo. Nakikiusap po ako. Ako na lang ang parusahan niyo, wag lang ang lola ko. Walang alam si lola sa nangyari. Marahas na hinawakan ni Manong Buboy ang mukha ng matandang babae. Ano ka, sinuswerte? Manigas ka. Hindi lang ikaw ang babae sa mundo. Wag mong sasaktan si lola. Ako na lang. Wag na siya. Iba pala ang pagpapahalaga mo sa matandang babaeng ito. Kung ganun pala, hindi na sana dumating ang puntong nadamay pa ang mga alagang hayop dito sa paligid. Ikaw ang may gawa nun? Kaya sa akin nakaturo ang lahat kahit hindi ako ang may gawa ng mga nangyayari dito sa amin dahil gusto mo maghiganti sa akin? Hindi ka ganun katanga gaya ng inaakala ko. Ngunit hanggang kailan mo ba mapoprotektahan ang pangalan mo sa dami ng ebidensya na nakaturo sa'yo? Iniwanan siya ng matandang lalaki na duguan ng tuhod. Gulong-gulo sa nangyari at walang kakampi sa mga oras na yon. Noon niya lamang napagtanto na ang kanyang lola Mina lamang ang meron siya. Dali-dali siyang umuwi sa bahay nila ngunit hindi pa ito nakakalapit nang namataan niya ang mga pulis sa labas ng bahay nila na nag-aabang. Maraming tao ang naroon sa labas ng bahay niya. Nag-uusyoso, nag-aabang. Umatras si Flor. Hindi dapat siya makulong sa mga oras na yon. Walang magliligtas sa kanyang lola. Walang may alam na aswang ang dahilan ng kaguluhang yon. Saan ka pupunta? Ten, hindi ako pwedeng mahuli. Pasensya ka na. Malalagot ang totoong salarin ng mga patayang ito. Maiwan na muna kita, ha? Mabilis siyang tumakbo papalayo sa kanyang kaibigan, ngunit humabol ang babae sa kahinablot ang kamay nito. Nakita at narinig ko ang nangyari kanina. Saka na natin harapin ang pulis. Tutulungan ka namin ni Carl na mailigtas ang lola mo. Ten, sigurado ka ba? Tumangutango ang dalaga bilang pagtugon sa kanya. Hindi na nito napigilan pa ang kanyang emosyon. Niyakap niya ito ng mahigpit na agad namang sinuklian ng mahigpit na yakap ni Ten. Halika na, pumunta tayo ng ospital. Ospital? Anong gagawin natin sa ospital? Nandun ang anak ni Manong Buboy. Baka makumbinsi natin to na pigilan ng kanyang ama sa kung ano man ang binabalak niya sa lola mo. Tumayo nga ang mga ito sa ospital na naroon sa kanilang lugar. Si Carl ang kanilang unang pinapasok upang masigurong ligtas ang lugar na yon para sa kanila. Nang masiguro ni Carl na wala roon si Manong Buboy, ay sinenyasan niya ang dalawa na sumunod sa kanya. Sa isang maliit na silid ay mahimbing na natutulog ang batang babae. Marami itong tahi sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Naaawa siya sa lagay ng batang kaharap nito. Hindi ito nararapat sa isang kagaya niya. Kung mapatunayang siya nga ang may gawa nun sa bata, ay handa siyang makulong upang mapagbayaran ang ginawa niya. Nagmulat ng mata ang batang babae. Ang unang reaksyon na bumalot sa kanyang mukha ay takot na nagkumpirma ng lahat. Siya nga ang may gawa ng kalunos-lunos na bagay na yon sa bata. Mukhang naaalala mo ko. Ito ang unang pagkakataon na naaalala kong nakausap kita. Ang totoo niyan, wala ako naaalala sa nangyari sa pagitan nating dalawa. Ngunit gusto kong humingi ng tawad sa nagawa ko. Hindi ko sinasadya. Wala ako sa tamang pag-iisip. Hindi mo dapat naranasan ang bagay na yan. Patawarin mo ko. Humagulgol si Flor sa harapan ng batang babae.
Nanlambot ang dating takot na ekspresyon ng batang babae. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa kanginitian ng tipid. Sinabi nitong matagal na niyang napatawad si Flor. Dagdag pa nito ay naiintindihan niya ang hinanakit nito kaya hindi niya magawang magalit sa kanya. Hindi tama ang nagawa ko. Patawarin mo ko. Huwag kang mag-alala. Dahil sa oras na mailigtas ko ang lola ko ay pagbabayaran ko ang ginawa kong kasalanan. Tumayo ang batang babae sa kinahihigaan nito. Marahas niyang tinanggal ang swero saka pinasunod sa isang silid si Flor. Nagtataka man ay sumunod na lamang ito kasama si Ten. Dinala ng batang babae si Flor sa loob ng morgue. Itinuro nito ang isang compartment na nasa ibaba. Sinabi nitong naroon ang kanyang lola. Alam niyang naroon ito dahil narinig niya ang boses ng kanyang ama habang siya ay natutulog. Dali-daling binuksan ni Flor at Ten ang compartment na yon. Kasama ang iilang bangkay ay naroon ang kanyang lola. Nang mailabas nila ang matandang babae, ay doon na lamang biglang sumarado ng malakas ang pinto ng morgue. Sino ang may sabing kunin niyo ang pagkain ko? Manong Buboy, hayaan niyong makatakas si Lola at si Ten. Ibibigay kong sarili ko alang-alang sa kaligtasan nila. Nasaan ang dating makasariling si Flor? Bakit parang lumambot ka yata? Hindi bagay sa'yo ang magbago. Kailangan ka nang mabura sa mundong ito kasamang mahal mo sa buhay. Tusuguri na sana nito si Flor nang marinig niya ang boses ng kanyang anak na pinipigilan siya. Napatingin ito sa gawin ng batang babae. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nakakatayo na ang kanyang anak. Kinausap siya nito na hayaan na lamang sila. Ang mahalaga sa oras na yon ayon sa batang babae ay ang magkasama silang mag-ama. Sinabi nito na kailangan nilang bawiin ang mga oras na hindi sila magkasama na agad namang sinang-ayunan ni Mang Buboy. Nilapitan nito ang kanyang anak sa kabinuhat papalabas ng silid na yon. Hindi niya pinansin sila Flor na alerto sa kung anumang gagawin sa kanila ni Mang Buboy. Nang masigurado nitong hindi sila sasaktan ng lalaki ay sinundan lamang niya ng tingin ng mag-ama. Naiinggit siya sa kanyang nakikita. Kung ganun lang sana kadali na pakiusapan ng kanyang mga magulang, ay hindi sana nagulo ang buhay niya. Flor, halika na. Ilabas na natin ang lola mo rito. Kailangan natin siya magamot. Agad na dinaluhan ng dalaga ang kaibigan sa pag-alalay sa kanyang lola Mina. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang lola. Nanghihina ito ngunit alam niyang pilit itong lumalaban. Marami siyang napagtanto sa mga oras na yon. Isa na roon ay ang pagiging kontento niya na meron siyang lola na nag-aalaga sa kanya. Lumipas ang isang araw ay bumuti na ang pakiramdam ng kanyang lola Mina. Ipinagtapat ng matandang babae ang katotohanan tungkol sa pag-uwi niya sa probinsya galing sa Cavite. Hindi ang iligal na droga ang sanhi ng dapat na pagkakakulong nito. Yun ay ang pananaksak niya sa batang babae na pilit na pinagtatakpan ng kanyang ama. Alam niyong mali, La. Bakit niyo hinayaang mangyari yun? Mahal ka namin, Apo. Mahal na mahal ka namin. Yun na lamang ang tanging nasagot ng matanda sa kanya. Nang tuluyang makalabas sa ospital ang kanyang lola Mina, ay dumulog si Flor sa presinto upang sumuko sa nagawa nitong krimen. Wala silang natanggap na reklamo tungkol sa pananaksak ng batang babae, kaya naman hindi nila maaaring makulong si Flor. Ang ginawa na lamang ng babae ay inamin ang pananaksak sa isang lalaki sa kabilang barangay upang mapagbayaran ang kanyang kasalanan kay Manong Buboy. Gusto rin sana nitong aminin ang pagkamatay ng mga alagang hayop ng kanyang mga kapitbahay, ngunit hindi na siya pinaniwalaan ng mga pulis. Imbes na sa kulungan ito mapunta ay napunta ito sa isang rehab. Doon niya inayos ang kanyang buhay. Doon siya magsisimula dahil habang buhay niyang dala ang konsyensya mula sa ginawa niyang pananaksak sa batang babae.